Bumisita ang babae sa bahay ng magiging asawa. At nakakita siya ng isang damit panloob. Pagkatapos, biglang lumitaw ang isang tusong babae. Sino ka? Ako ang mapapangasawa ni Cheng Jiamu, Jiang Mei. Ngunit hindi pinansin ng tusong babae. Sinabi niya na walang saysay ang kanilang pagpapakasal. Ngunit hindi madaling kalaban si Jiang Mei. Pagkatapos, bumaba rin ng hagdan si Cheng Jiamu. Hindi niya pinansin ang pagkakaroon ng babae. Hinalikan niya si Yan Ian sa harap mismo nito. Ngunit hindi niya pinansin ang maruming kilos na ito. Dahil pumayag siyang pakasalan si Jiamu upang mabawi lamang ang mana ng kanyang ina. Pagkatapos niyang umalis dito, ang babae ay ayaw ibigay ang kanyang pagkabirhen sa isang masamang asawa na hindi pa niya kasal. Kaya siya ay pumunta sa isang bar upang maghanap ng isang male model. Hindi niya inaasahan na makikita niya ang taong matagal na siyang hinahangaan. Ngunit ang babae ay hindi nag-atubili at direkta niyang ipinahayag ang kanyang intensyon. Isang magandang pagkakataon ang dumating. Hindi maaaring tanggihan ng isang lalaki. Agad niyang niyakap si Jiang Mei at inihagis siya sa kama. Nagkaroon sila ng isang gabi ng pagtatalik. Kinabukasan, nagising ang babae. Napansin niyang naliligo ang lalaki. Tahimik siyang umalis sa kwarto. Pagkatapos kong maligo, ang babae ay umalis na. Tumingin ako sa singsing na kanyang iniwan. I swear, Jiang Mei, magkikita rin tayo muli. Hindi alam ng babae, si Cheng Jielua ay ang tagapagmana ng pinakamayaman. Siya rin ang kapatid na lalaki ni Cheng Jiamu. Kaya naman, magkakaroon sila ng mas maraming pagkakataon na magkita sa hinaharap. Kinabukasan, pumunta ang babae sa bahay ng kanyang magiging asawa. Nang magdala ng cake para sa lolo, nakita ni Jiang Mei ang taong nakasama niya sa pagtulog noong nakaraang gabi. Matagal na tayong hindi nagkita. Bakit siya, ang lalaking nakipagtagpo sa akin kagabi? Siya ba ang tiyuhin ni Cheng Jiamu? Kahit hindi ako mabuting tao, huwag mo akong paglaruan ng ganyan. Bakit ngayon lang tayo nagkita? Akala ko hindi mo na ako nakikilala. Hindi kita nakikilala, wala namang ganon. Hoy, hindi mo ba naaalala? Jiang Mei. Ang iyong ina ay ang tanging estudyante ni Ina Cheng Jielua. Si Cheng Jielua ang taong pinakamahal ka. Bakit hindi kanya nakilala? Bilisan mo, imbitahan mo siya ng isang tasa ng tsaa. Oo. Tito. Mag-ingat. Salamat. 4 na taon na akong nagtatanghal sa entablado. May eksena bang hindi ko pa nakikita? Hindi ako naniniwala nang ahas siyang magsalita sa harap ng matanda tungkol sa kagabi. Hoy, dahan-dahan lang. Oo, kulang pa ng isang mangkok ng sabaw. Jiang Mei, pumunta ka sa kusina at kunin mo ang sabaw. Para sa lahat. Sige. Hindi ka ba nakakuha ng katulong? Ang mabigat na trabahong ito ay ipinasa kay Jiang Mei. Tama ka. Ang balat ni Jiang Mei ay napakalambot. Paano kung masunog siya? Halika rito, Jiang Mei. Umupo ka sa tabi ko. Tama ang sinabi ng matanda. Kain na tayo. Tatay, gusto kong mabilis na maganap ang kasal ni Jiamu at Jiang Mei. Para maaga ka ring magkaroon ng apo. Hindi pa nakakapagtapos si Jiang Mei. Nagmamadali ka na para magkaanak siya. Dapat mo munang tanungin si Jiang Mei. Siya naman ang ikakasal. Jiang Mei, gusto mo bang magpakasal? Nakatakda na ang araw ng kasal. Maaari kong samantalahin ang pagpapakasal para mabawi ang mga ari-arian ng aking ina mula sa aking masamang ama. Gusto ko, sige. Talagang matapang si Cheng Jielua. Cheng Jielua, baliw ka ba? Natakot ako sa'yo. Kukuha ako ng isa pang pares para sa'yo. Okay lang. Gusto mo talagang magpakasal? Oo. Gusto kong umuwi muna at magtanong. Ang opinyon ng tatay ko. Tama si Jiang Mei. Jiang Mei, dapat mong tanungin ang opinyon ng iyong ama.
Siya ay nagulo. Nagkunwari siyang magalang. Ang lalaking ito ay mas may disiplina kaysa sa akin. Uminom ako ng alak ngayon. Hindi ako maaaring magmaneho, kaya hayaan mo si Jiang Mei na ihatid ako. Ang huling gabi ng pagkalasing ay kailangan ding magtapos. Mabuti naman, Tito. Ihahatid kita. Hindi ko inaasahan na may magandang pananaw pa pala siya. Ito ang paborito kong sasakyan. Gusto mo ba? Anong silbi kung gusto ko? Hindi ko kayang bilhin. Hindi ka na magpapanggap na mabait, lahat ay pare-pareho. Malinaw na isang halimaw, nagpapanggap na banal tulad ng Buddha. Ako ay hindi, ang ikakasal ay natutulog sa ibang lalaki. Kahit papaano, hindi ko pa kailanman natulog sa aking manugang na babae. Kagabi, ikaw ang unang naghanap ng gulo. Cheng Jielua, ano ba ang gusto mong gawin? Ito rin ang gusto kong itanong sa iyo. Ang nangyari kagabi, isiping wala lang iyon, manahimik ka na lang. Mamaya, tatawagin ko pa rin kitang bata. Paano kung gusto kong gumawa ng masama? Hindi ko inaasahan, ang maamo na binata noon. Ang puti at malinis na liwanag ng buwan sa aking puso. Ngayon ay nagbago na rin. Lahat tayo ay mga matatanda na. Huwag mong kalimutan, ako ang asawa ng iyong pamangkin. Hindi pa ngayon. Malapit na. Cheng Jielua, kung maglakas loob kang sirain ang plano ko. Huwag mong sisihin kung hindi ako magalang. 4 na taon kong pinaghirapan ang pag-arte. Isang hakbang na lang at magtatagumpay na ako. Jiang Mei. Kung kailangan mo ng anuman, maaari mong sabihin sa akin, tutulungan kita. Hindi mo kailangang magpalit sa pamamagitan ng kasal. Mas mabuting manahimik ka na lang. Kung hindi, sasabihin ko sa lolo mo, na pinilit mo ako. Alam mo naman kung ano ang magiging resulta. Saan ka pupunta, sabihin mo na agad. Kung may ginagawa ka, maaari mong gamitin muna ang kotse na ito. Hindi ako pupunta kahit saan. Bukas ibabalik ko ang kotse sa dating bahay. Hindi na kailangan. Ang kotse na ito ay regalo ko sa iyo para sa iyong pagtatapos. Ang pangako ko sa iyo ay nananatiling may bisa. Kahit ano ang gusto mo, ibibigay ko sa iyo ang lahat. Hindi na ako ang bata noon. Ngayon, gusto ko lang makuha ang mga ari-arian ng aking ina. Ang Meizin Theater at ang DM Twihat. Jiang Mei. Noon ko pa sinabi sa iyo, kung ano ang nangyari sa lupa sa timog ng lungsod. Nasabi mo na ba sa pamilya Cheng? Hindi pa. Pero kanina sinabi sa akin ni Tita Thursday, na gusto niyang magpakasal na kami ni Jamo. Hayaan mo akong umuwi at tanungin ang iyong opinyon. Iyon ay isang magandang bagay. Matagal na kayong nakikipag-engage. Dapat magpakasal na kayo. Tama, maaari kang magpakasal sa pamilya Cheng. Ako at ang iyong ama ay lubos na masaya. Paano ako makakapagbigay ng opinyon? Ngunit sinabi ni Tita Thursday, na gusto niya ang Teatro Meizin na iniwan ng aking ina. Bilang dote ko. Ano? Humihingi siya ng sobra. Ang teatro ng Meizin ay nagkakahalaga ng higit sa $100 milyong. Kaya't kausapin ko siya. Sabihin mo na hindi ka sumasang-ayon. Maghintay ka muna. Pag-isipan ko muna ito. Ano pa bang iisipin? Hindi ba't, ginawa mo ang malaking teatro na iyon bilang dote para sa kanya? E paano naman si Xiaovi? Oo nga, tatay, bakit mo ibinigay ang aking kasunduan sa kanya? Mahimik ka. Jiang Mei, ang Meizin Theater, maaari kong ibigay sa iyo. Ngunit ang kasunduan ng pamilya Cheng, kailangang maglabas ng $100 milyong. Bukod pa rito, may lupa rin sa timog ng lungsod. Oo, kakausapin ko si Tita Thursday. Kaya uuwi muna ako sa aking silid. Kaibigang Jiang, ang taong hiniling mong hanapin para muling likhain ang alahas. Nakita ko na siya. Pumunta ka sa tindahan para makilala siya. Salamat, Direktor Zhao. Ako ay darating sa tamang oras. Ang 2 bagay na iniwan sa akin ng aking ina noon, ay kinuha ng aking ama. Ang Meizin Theater ay may pag-asa rin na mabawi ito. Ang hiyas sa dulo ng sombrero ay isang sinaunang bagay mula sa dinastiyang Qing. Kung wala na talagang paraan para mabawi ito,
Kailangan kong gumamit ng ibang bagay bilang pamalit. Tuloy. Paumanhin. Pinaghintay kita ng matagal. Cheng. Tito. Magkakilala ba kayo? Hindi lang basta magkakilala, di ba? Oo, noong ako ay ipinanganak, ang taong ito ay nakatayo sa labas ng silang panganganak. Kung ganoon ang pagbibilang, ako ang unang humalik sa iyo. Kaya ikaw din ba ang unang nagpalit ng lampin ko? Kaya. Tama rin, ikaw. MS, Jiang, may kailangan kang pag-usapan kay Mr. Cheng. Tanungin mo siya. Tito, nagbibiro lang ako kanina. Huwag kang magalit. Paano ako magagalit? Medyo malamig lang ang tsaa. Tito, inumin mo ang tsaa. Sabihin mo, ano ang gusto mong tulong ko? Gusto kong ipagawa ang set ng alahas na ito. Dapat itong maging katulad ng tunay na hindi maaaring makilala. Eksaktong katulad nito. Naaalala ko na ito ay ipinasa ng aking ina sa iyong ina. Alahas na gawa sa jade. Nasa kamay ng tatay mo. Paano nangyari yun? Gusto mo bang manloko ng iba? May layunin ba ako? Huwag kang mag-alala. Kailangan mo lang sabihin sa akin. Kaya mo ba? Gusto mo bang gawin? Ang paggawa nito o hindi ay isang bagay. Ang paggusto mo bang gawin o hindi ay isa pang bagay. Ang bagay na ito ay kailangan ng pagsang-ayon. Ang mga sinasabi ko ay mayroon ding makatwirang dahilan. Ano sa palagay mo? Pareho tayong mga matatalinong tao. Hindi mo na kailangang magpaligoy-ligoy. Magbigay ka ng presyo. Hindi ako tumatawad. Hindi ko kailangan ng pera. Ano ang gusto mo? Gusto kong kanselahin mo ang kasunduan sa kasal kay Cheng Jamo. Ano? Gusto ko sa iyo. Kanselahin mo ang kasunduan sa kasal kay Cheng Jamo. Narinig mo na ba? Tatanggi ako. Ang Mazin Circus ay hindi pa sa akin. Gusto mo ba talaga ito? Ito ay aking problema. Wala itong kinalaman sa iyo. Sige. Tungkol sa hitsura, mag-usap na lang tayo mamaya. Sandali lang. May iba ka pa bang sasabihin? May babaguhin ako sa kondisyon. Sige, anong kondisyon? Pwede kitang tulungan sa proyektong ito. Pero kailangan mong matulog sa akin ng isang gabi. Bakit? Adik ka na ba sa pagtulog kasama ko? Oo. Hindi ito maliit na adik. Sige.